At kaugnay sa naganap na panluloob sa SM Mall of Asia kahapon, makakapanim natin si Chief Superintendent Carmelo Valmoria, Hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang umaga po. Good morning po, Awig. Sir, ano na yung update sa investigasyon kaugnay sa naging panluloob sa Mall of Asia kagabi? Ongoing po investigation natin, kami palok operation, hindi ko lang mabanggay kasi ayaw rin natin ma-jeopardize yung progress ng ongoing investigation. Okay, sir, i-confirm lang namin yung ibinalita namin kanina lang na may isang nahuling suspect na? Tama po yun, na may isang nahuli kasi nung nangyari, mayroong agad nakapag-responde kasi meron tayong police assistance desk dyan sa MOA dahil yun nga, yung mga places of convergence na lagyan po natin ng mga police. Tapos yun ang nakipag-engage ng mga tulisan, yung babae natin na pwesto doon. Tapos meron ring yung special reaction unit yung tinatawag din na SWAT. Nag-responde kasi doon sa vicinity. Kaya yung isang nakatakbo na kasamahan nila, yun ang nahuli na nakunan ng caliber 45. Tapos yung mga babae na nakapag-engage, meron silang tinamaan. Pero hindi naman nakuha yung yung tao, pero na-recover yung suot na may tama dahil ang ginawa nila part dun sa modus nila pagkatapos gumawa ng krimen, magpalit sila ng damit kasi nakita rin natin doon sa na-recover na damit na tinamaan, tinago sa isang sulok, tapos yung nahuli rin ng SWAT natin, may dala rin siyang damit. So, yun ang kasama sa modus po nila. Okay, sir. So, may isang arestado, may isang sugatan pero nakatakas. Ano po ang bilang ng gang na to? Yung natin, hindi natin mabigay yung number. Pero more or less, mga siguro 8. Ang nakikita natin doon yung 4 o 5 based doon sa account ng witnesses nung gumawa ng krimen na nakasuot ng kubrero. Merong kasamahan din sila na especially yung may dala na yung gabi tubo, yung pipe range. Hindi na bilhin nila doon sa loob kasi dyan sa loob naman wala namang doon, particular dyan sa department store ng SM. Kakasama na rin sa mga arrangements na kung merong bibilin, doon i-claim sa labas. Pero doon sa department store ng SM, wala namang hardware doon. So galing sa labas yun, doon sila dumaan sa exit, papasok. Ibig sabihin, pagpasok na exit o pinasukan nila, yun ang ginana nung may dalang yung yabi tubo tapos pinasag na nila. Tapos meron nang nauna rin doon sa loob nila. At then, nung binabasag nila, nagpaputok rin yung kasamahan sa loob para kasama doon sa mag-camper away yung mga shoppers din. Sir, nung huling panluloob ng isang SM Mall noong Disyembre lang, parang walang dalang baril ang Martillo Gang. Bumili nga ng mga tools nila doon sa isang hardware store sa North, sa North EDSA Mall. Pero ngayon, sinasabi niyo may baril itong Martillo Gang, paano kaya naipasok sa security itong mga gamit nilang baril at meron pang pipe wrench na sinasabi nyo na posible rin binili sa loob ng mall? Pilitin yan, kasama po sa investigation kasi yung pagbantay naman ng mga malls, meron naman silang security personnel dyan. Kasi yung police naman natin, nandyan sa police assistance desk, just in case kung may nangyari sa loob, sila yung nag-respond. So, ganun na ang nangyari kagabi, nakapag-responde kagad yung police natin. So, kasama po dun sa investigation kung paano na i-post-it yung baril doon sa based doon sa counts ng witnesses nung pagbasag, meron na rin sabay na nagpaputok doon sa loob. Sabihin, dala-dala yung baril nung pagpasok ng mga kasamahan nila. Sir, kasi
tila pang-apat na beses na yata ito mula 2010 na may ganitong klaseng krimen, no, sa loob ng isang SM Mall. Bilang hepe ng NCRPO, meron ba kayong napansin na improvements o pagbabago sa security protocols sa mga malls dito sa Metro Manila? May nakita naman tayong ginagawa nilang mga measures. Isa na ngayon, hindi ka pwedeng bumili ng pag bumili ka ng hard objects, particularly sa hardware, na nandoon rin sa loob ng malls, excuse me, doon mo i-claim sa labas, hindi ka pwedeng pakalat-kalat doon sa loob. So siguro na meron pa tayong nakikita rin ng improvement. Tapos napapansin na natin na meron silang dinagdag na security guards doon sa yung mga jewelry na area. So in a way, kasama po rin yun sa investigation kung anong additional measures na ginaganap po nila. Yes, sir. Lilinawin lang namin, saan mismo naganap itong krimen? Sa loob ba ng department store or sa parang separate na tindahan ng jewelry? Hindi. Sa loob. Yung south wing ng MOA, yung sa SM department store. So parang meron siyang pintuan sa side, meron siyang pintuan sa loob. So yung tinira nila, yung S&C jewelry at saka yung D jewelry, magkatabi lang yung istante nila. Malapit dun sa pintuan. So ito yung binatag nila, tag 1 each na yung display glass, yun ang nabasag nila. Tapos sa pagmamadali, dahil nagkaputukan na rin yung responde na police, siyempre, hindi na nila-scope lahat yung binasag nila. Kasi rin sila, nataranta na rin sila nung narinig yung exchange ng putukan ng responde lang bulis natin po. Okay, maraming salamat po, Chief Superintendent Carmelo Valmoria, hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO.